At tuluyan na nga pong inilantad ni Sas Rogando Sasot ang totoong kulay ni RJ Nieto o mas kilala bilang Thinking Pinoy. Dito po mapapakinggan natin ang mas marami pang isinuwalat ni Sas patungkol kay RJ Nieto or Thinking Pinoy. Ito po ay highlights lamang, kinuha lang natin yung mga importanteng sinabi niya, hindi po ito dire-diretso, no? So baka po kayo ma-mislead or malito. Para maiwasan po yan, pwede niyong bisitahin yung 2 hours, mahigit sa 2 hours na video ni Maharlika kung saan po natin kinuha ang video na ito. So again, highlights lang po ito. So wag po kayong malito. Nevertheless, galing pa rin naman ito kila Sas Rogando Sasot. So ito po, pakinggan natin at bigyan natin ng reaksyon. Si RJ Nieto, nung election, sinabi niya sa akin, magpa-appoint ka. Baka pwedeng maging MECO ka na lang. Sabi ko, bakit MECO? Kasi daw ang MECO ay hindi na-audit. Audit, yeah. I remember that, Sas. Talaga, no? Sabi ko, bakit ako magpapa-appoint sa MECO dahil hindi na-audit? So parang, yun na talaga ang goal nila. Makaw ng pera, magkasama ka sa nangangamkam RJ Nieto. So ganun na yung conditioning. Sabi ko, wait lang, parang, bakit gusto niya ako magpa-appoint sa MECO para mamkam? Kasi nga daw hindi na-audit. So, pwede ka dyan. Kasi gusto lang naming maging extremely wealthy katulad mo RJ Nieto, ginaya ka namin. Ikaw na rin nagsabi, RJ Nieto, noong December 2019. Nung pinilit mo akong bumalik mag-vlog, kasi nag-deactivate ako noon. Dahil ngayon yung nilulusob ako ng mga followers ko. Ayun yung sa may toilet issue ng trans. Petty. Yeah. And then sinabi niya sa akin, bumalik ka dahil kailangan ka sa social media. And I thought you are that kind of person, RJ Nieto. Ray Joseph Pengson Nieto. I thought that you're that kind of person. Ikaw yung pumalik, tapos nag-post ka pa. Basahin niyo yung post niya nun. Ang title ng post niya, Salamat Maring Sas. At sinabi mo pa, RJ, ganito ha. Kung we only played our cards well, both of us could have been multimillionaires. I think malinaw naman kung sino ang multimillionaire. Yeah. Kasi nagsabi, di ba, na if we only played our cards well sa social media, we could have been multimillionaires. So, sino yung multimillionaire? Ikaw yan, RJ. Di ba nga dapat nga ang the best critic mo is yung mga supporters mo dahil sila honest sila. Pero, nakita nyo ba yung mga kakamping pages pinatumba nila? Hindi. Dahil nga, magkakasabwat na yan. Dahil sila ay merong 24/7 hour troll center. Pwede nyo puntahan. Alam nyo yung headquarters. Sa Mandaluyong, yung headquarters ni... So yun, napakinggan po natin at ito po ay kalat na sa social media. Talagang kahit po ako ay kinikilabutan, ganun katindi po pala sila, no? Talagang siniwalat nila ang kanilang mga tinatago, Hindi naman natin kinukumpirma yung mga pinagsasabi ni Sas dito, no? Kasi unang-una, hindi natin naririnig na nagre-react si RJ Nieto or Thinking Pinoy patungkol dyan, Tsaka yung story or side lang ni Sas yung naririnig natin. Pero, ito po ay may malaking dagok para sa kanila, para sa camp ng kabilang kubol, no? Especially sa sinasabing unity team, no? Kaya ito po yung sinasabi natin, talagang yung paandar nila, no? Yung binida-bida nilang unity, talagang palabas lang po yun. Hindi po yung totoo dahil sila mismo ang sumira at nagwasak sa kanilang tinatawag na unity. Ayan po, ganun po katindi ang kanilang bangayan sa social media. Hindi na ako masyadong magkokomento or magre-react sa mga pinagsasabi ni Sas patungkol kay RJ Nieto. Nasa inyo na po ang desisyon. Kayo na po ang humusga doon sa mga narinig nyo. Gusto ko lang magbigay ng reaction doon sa sinabi ni Sas na sa pagkakaintindi ko, sinabi niya na tila magkakakampi na or magkakakampi na ang mga kakamping at ang unity, no? Tapos may binanggit siyang headquarters na may mga troll, no, na pwede daw bisitahin. Para po sa akin, wala pong katotohanan yung sinabi niya, no? Para po sa akin bilang kakamping, walang katotohanan yung sinabi niya magkakakampi na ang mga kakamping at ang mga pulahan, no? Hindi po totoo yan para po sa akin. Siguro ay imagination lang yan ni Sas. At dun sa sinasabi niyang headquarters na may nabanggit pa siyang mga troll, ewan ko po kung saan siya nanggagaling doon, Pero naniniwala ako na wala pong kakamping nakasama doon sa headquarters na yun or troll, no? So, para po sa akin, hindi totoo ang sinabi ni Sas na magkakampi na ang makakamping at pulahan. Tayo po ay naninindigan lamang sa gobyernong tapat, sa transparency, at sa movement at voluntarism na itinatag ni Atty. Leni Robredo. Hindi po tayo naniniwala sa pulpol na unity, no? Hindi po tayo sumasang-ayon sa mga confidential, Doon po tayo sa transparency at gobyernong tapat. So, yun lamang po. Ano pong masasabi nyo sa mga narinig nyo mula kay Sas Rogando Sasot? I-comment nyo lang po sa baba. At huwag niyo po kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.